Samantala, naniniwala naman si Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na alinsunod sa batas ang inihain nitong search warrant laban sa pro-Duterte vlogger na si June Abines. Kasunod ito nang umano'y pagpapakalat ng fake news na nasa malalang kondisyon ang pulis at kasalukuyang nakaratay sa ospital. Ang buwelta ni Torre alamin sa report ni Rose Babiera. Legal at nakabatay sa proseso ayon sa batas ang mga hakbang na ginawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa isang pro-Duterte vlogger na nagpakalat ng fake news na nakaratay at malubhaw umano ang kalagayan ng direktor ng ahensya. Ito ay matapos maglabas ng pahayag ang vlogger na si June Abines sa kanyang social media kung saan ito isinalaysay ang ginawang panghihimasok ng kapulisan sa kanyang tahanan para kunin ang kanyang cellphone at laptop na bahagi ng search warrant operation ng CIDG. Kwento niya 3 oras umanong kinakalikot ng mga pulis ang kanyang cellphone na ani ay isang paglabag sa batas dahil ito ay maaaring magsilbing ebidensya na dapat i-preserve. Sa panayam sa 2x2 ng DZRH, iginiit ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III na sumusunod lamang siya sa batas. Kinuha lang ang ebidensya. Search warrant. Magtatay sa kanya. Dahil Okay. prima facie evidence based doon sa kanyang mga pinost. Paliwanag ni Major General Torre, nag-file siya ng kaso sa Anti-Cybercrime Group sa grounds ng cyber libel. Ang ACG ang nag-apply ng search warrant na na-implement noong Biyernes noong linggong iyon, kung saan nakuha ang sinasabing cellphone at computer ni Abines. Ayon sa direktora, sino man ay pwedeng magreklamo sa hukom ukol sa mga post na lumalabag sa batas at nakakasama sa reputasyon ng isang tao. Maaari itong mag-request ng warrant to search, seize and examine computer data na aaksyonan ng otoridad base sa isang court order. Ang proseso talaga. Ikaw ay gumawa ng masama. A-applyan ka ng sa gumawa ng masama o kalokohan sa cyberspace, a-applyan ng open day or ng mga offended na mga tao, ng mga dabi sa tao, ang gadget mo, ipapasis yan based on a court order. Yun yung naiiyak nila na kesyo bakit daw kinuha cellphone niya, bakit kinuha ang kanyang laptop. At least, dalawang bagay lang yan. Talagang gumagawa na naman sila ng fake news para ilusot ang kanilang mga kalokohan. O talagang ganun sila ka-ignorante. Bumuelta pa si Torre na ang mga nagrereklamo na pinapalabas na ilegal ang prosesong ito ay maaaring gumagawa na naman anya ng fake news bilang modus para malusutan ito o talagang ignorante lamang sa batas. Sa panayam, kinumpirma naman ng direktor na magpapatuloy siya sa kasong cyber libel laban kay Abines matapos mapatunayang ito nga ang nag-publish ng post at nagpakalat ng naturang fake news. Kaugnay nito, nilinaw din ni Major General Torre na wala siyang sinabi na handa siyang tumestigo sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng CIDG ukol sa mga troll farm para tuluyan ang tudukan ng issue ng disinformation sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.